Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sudra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay ating papatuloy ang ating pinag-aralan sa libro ni Mateo. Ngayon ay naandoon tayo sa Mateo, Kabanata 2, talatang 13 hanggang 18. Ito po ang sinasabi. Pag-aalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabing ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila naninirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak. Mula sa Ehipto, ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, Kabanata 18. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinangisa ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat. Muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang pasalamatan ka, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito o Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin o Diyos. Patuloy mo silang pagalingin sa karamdamang kanilang nararanasan sa panahon ngayon. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay sa kanila ng kalakasan. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Pagpalain mo rin sila financially upang may magamit sila sa kanilang pag-hospitalization, Panginoon, kung kailangan, o pambili ng mga medisina, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila financially, O Lord. Ngayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok ngayon sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Kung sila man ay nagmamaniho ng mga motor, Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, sa mga four wheels, Lord. Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpala sa kanila o mangligtas sila sa anumang kapahamakan. Patuloy kong itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang, mga drivers ng taxi, ng jeep, yung mga grab drivers, riders, Panginoon. Lord, ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay. Ingatan mo sila, Panginoon. At patuloy mo silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw at sa presence of mind, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng aberya sa karsada o disgrasya, Panginoon.
Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tuloy mo po silang ingatan ang mga OFW, Panginoon. Sila po'y naghirap, nagtiis, na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang maparalang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok, Panginoon, sa mga tukso sa buhay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang magkaroon sila ng hanap buhay. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo po itong ingatan na mapagpalain mo ang aming bansa sa kalagayan ngayon, O Diyos. Ilayo mo po ito sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Naway hadlangan mo po ang mga taong gustong manira, Panginoon, sa aming bansa. Ikaw, O Diyos, ang maghari, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, alam naman namin na may mga taong gusto lang pumasok sa maging isang leader upang magkaroon sila ng mga personal na interest, Panginoon. Lord, naway hindi nila maisip yon, kung hindi maisip nila ang pagtulong sa kapwa, Panginoon, sa kanilang mga nasasakupan. Lord, ikaw ang siyang maghari, magbigay ng katalinuhan sa mga leader namin, Panginoon. Nagmumula sa iyo ang katalinuhan, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga leaders ng aming bansa. Kayo din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang, mga magsasaka. Patuloy mo silang ingatan, lalong-lalo ng Panginoon, ang mga mangingisda, Panginoon, na naroon sa laot upang mangisda, maghanap ng mga maraming isda, Panginoon, upang may pakain sa mga kababayan namin, O Lord. Tulungan mo sila, ilayo mo sila, O Lord. Ganyan po sa aming mga kaibigang nagtatanim ng mga palay, prutas, gulay at iba pa. Ingatan mo din sila. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay The Plight of Egypt. Yan, The Plight of Egypt. The Plight of Egypt ay isang kwento mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Ay nag-aalok ng mga pagmumuni-muni sa mga tema ng pagsunod, pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos at mga hamon na kinakaharap ng mga naghahanap ng kanlungan. Itinatampok nito ang agarang pagsunod ni Jose sa utos ng Diyos. Ang hindi natitinag na pananampalataya ni Maria at ang kahinaan ng banal na pamilya sa kanilang pagtakas sa ibang lupain. Ang pagsunod at pagtitiwala, ang agarang pagkilos ni Jose nang matanggap ang banal na mensahe ay binibigyang diin ng kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na nangangailangan ito ng sakripisyo at kawalan ng katiyakan, ang pag-asa ng pamilya sa Diyos para sa proteksyon at probisyon sa kanilang paglalakbay ay nagbibigay diin sa pagtitiwala sa banal na pag-aalaga. Ang pagsunod at pagtitiwala sa konteksto ng pananampalataya, mga kaibigan, partikular sa loob ng isang Kristiyanong balangkas, ay nangangahulugan
ng paghahanay sa mga kilos at paniniwala ng isang tao sa kalooban at mga turo ng Diyos na nagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang karunungan at pagmamahal. Ito ay tungkol sa aktibong pagpili na sundin ang mga utos ng Diyos at umaasa sa kaniyang patnubay kahit na nahaharap sa mga hamon o kawalan ng katiyakan. Ang pagsunod o obedience, mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa pagkilos ng pagpapasakop sa otoridad ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos na ipinahayag ng Biblia. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga tuntunin, ngunit tungkol sa isang taos-pusong pagnanais na palugdan ng Diyos sa pamagitan ng pamumuhay ayon sa kaniyang kalooban. So ang pagtitiwala o trust, mga kaibigan, ay kabilang dito ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kabutihan, kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Nangangahulugan ito ng paniniwala na ang mga plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Kahit na hindi natin naunawaan na ang mga ito sa ngayon. Ang pagsunod at pagtitiwala are deeply intertwined, no? Ang pagtitiwala sa Diyos ay nag-uudyok sa atin na sumunod. At ang pagsunod ay nagpapatibay sa ating pagtitiwala. Kapag tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, mga kaibigan, mas handa tayong sumunod sa kaniyang patnubay. At habang sumusunod tayo, lumalago ang ating pananampalataya sa Kanya. So ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga individual na nagpakita ng pagkamasunurin at pagtitiwala sa Diyos, gaya ni Abraham, na sinunod ang utos ng Diyos na ihain ang kanyang anak, at si Moses na nanguna sa mga Israelita palabas ng Ehipto batay sa tagubili ng Diyos. Ang mga benepisyo ng pagsunod, mga kaibigan, at pagtitiwala ay kinabibilangan ng espiritual na paglago. Ito po yung mga benepisyo na ating makukuha, no? Na benepisyo ng pagsunod at pagtitiwala, ang espiritual na paglago. Mas malalim na kaugnayan sa Diyos. May kapayapaan ng isip at pagdanas ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ang pagsunod at pagtitiwala, mga kaibigan, ay tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na nagpapakita ng malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos. Pagkilala, no? Pagkilala sa kanyang otoridad at pag-asa sa kanyang patnubay sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pagharap sa pag-uusig at paghahanap ng kanlungan, ang paglipat patungong Egypt ay sumasalamin sa mga karanasan ng marami na napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa pag-uusig o labanan. Nag-uudyok ito ng pagmumuni-muni sa kalagayan ng mga refugee at ang pangangailangan para sa pakikiramay at pakikiisa sa mga naghahanap ng kaligtasan at kanlungan. Ang proteksyon ng Diyos, tinitiyak ng kwento na ang
proteksyon ng Diyos ay umaabot kahit sa mga banyagang lupain na nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa sa mga napapaharap sa kahirapan. Ang karanasan ng banal na pamilya sa Ehipto ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos ay naroroon at naglalaan para sa kanyang mga tao, anuman ang kanilang kalagayan. So ang tanging paraan ng proteksyon ay ang paggawa ng Diyos na iyong kanlungan. No? Mamuhay sa ilalim ng kanyang kanlungan. Magtiwala sa kanya na iligtas ka sa bawat bitag at protektahan ka sa nakakamatay na sakit. Ang misyon ng pamilya, mga kaibigan, so ang plight of Egypt ay maaaring tingnan bilang bahagi ng misyon ng banal na pamilya na protektahan ang batang si Kristo. Itinatampok din nito ang pamilya bilang isang lugar kung saan makikilala at maisabuhay ng mga individual ang kanilang bigay Diyos na misyon. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, ang biyaya ng Diyos ay matatagpuan. No? Kahit na sa mga pagsubok tayo, nasa gitna tayo ng mga pagsubok at kahirapan, ang biyaya ng Diyos, mga kaibigan, ay lagi nating matatagpuan. Ang paglalakbay ng banal na pamilya, kahit na mahirap, no? Sa huli ay humantong sa katuparan ng plano ng Diyos. Halimbawa, ni San Jose. Binibigyan diin ang tungkulin ni San Jose bilang tagapagtanggol at tagapaglaan na nag-aalok ng halimbawa ng pananampalataya, katapatan at katapangan sa harap ng kahirapan. So ang plight of Egypt ay nag-aanyaya sa pagninilay-nilay sa ating sariling mga buhay na nag-uudyok sa atin na isaalang-alang kung paano tayo tumutugon sa tawag ng Diyos, kung paano tayo nagpapakita ng habag sa mga nangangailangan. So at kung paano tayo nagtitiwala sa pag-aalaga ng Diyos sa panahon ng mga hamon. Ayon sa CBCP Episcopal Commission on Mission, hinihikayat tayo ng kwento na manatiling matatag sa ating pananampalataya at hanapin ang kanyang patnubay sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, dahil ang aming pagsunod o kaming mga anak ay patuloy na nanampalataya at sumusunod sa iyong kalooban upang kami, Panginoon, ay makarating sa iyong kalwalhatian, sa iyong buhay, sa iyong kaharian, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang langit. Lord, sa umagang ito, dalangin ko na pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig mong mga anak at sumusunod sa iyong kalooban, O Diyos. Ingatan mo po sila. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus tulungan mo sila. Pagpalain mo po ang mga kaibigan namin ito, Panginoon. Yung mga nakikinig sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.